na naman tayo mga kadama sa programa natin ha, The Secret Victory in Dama Game. Huwag niyong kalilimutan na subscribe yung programa na to. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna sana magpasalamat do sa mga nag-share, likes, subscribe, and comments. Yung kapatid ko dyan sa Cavite na si Victoria Diaz at saka si Ditay, shout out sa inyo dyan ha. Mabuhay kayo. Si Judel Basbasio, Sarte Basbasio, shout out sa iyo. Eugene Garil, shout out sa iyo. Nilyap Dalida, shout out sa iyo. Dariel Banyales, shout out sa iyo. Jason Kabigin, shout out sa iyo. Dadapong, kalugar ko rin yan. Shout out sa iyo. Ganggang, anak ni paring Emil at saka ni Maring Nadine, shout out sa iyo dyan, Gang. Marlon Calano, anak ko yan. Shout out sa iyo. Dito na tayo magsisimula. Kahapon, yung huling part ng ito yung kahapon na karugtong ng kahapon. Siguro, ito yung part 8 na ngayon ng 115 versus 330. Matatapos na tayo dito sa variation na to. Kung hindi ko lang alam, baka ito na yung huling part ng 115 versus 330. Sisimulan na natin mga kadama ha. Nag 115, nag 313, sinubo 1514, kumain siya ng 216, kumain tayo ng 414. Tumira siya ng 116, tumira tayo ng 314, tumira siya ng 51, tumira rin tayo ng 5-1. Sinayang tayo ng 7-2. Nag 9-5 lang tayo. Kumain siya rito ng 2-16. Tsaka sinubuan naman natin. 15-14. Kumain siya ng 1-15. Kumain naman tayo ng 2-4. Tumira siya ng 6-2. Tumira tayo ng 1-15. Tumira siya ng 8-3. Tumira tayo ng 6-2. Diyan sa part na yan, kahapon, ito ang itinira ng ng itim. 314, kaya kumain tayo doon at bumalik naman siya. So, hindi ko na yan ipapakita dahil na ilaro na natin yan. Ito naman yung part na itinira niya. Bago naman itong tinira niya, 214. Ngayon, pag nag-214 siya, natural, hindi siya bumalik, iba naman ang ititira natin. Ito naman ang ita-timing natin, 8-3. So, ano yung posibleng isusunod niya? Tumira siya ng 9-5, mga kadama. Itira naman tayo ng 5-1, ta-timing tayo. Diyan, dahil tumiming siya ng 9-5, sa party na yan, marami na siyang pwedeng maling itira. Pag itong itinira niya, mali. Pakakainan lang natin siya, oh. Tignan niyo mga kadama. Kung ito ay tinira niya, pakakainan lang natin siya ng 2. Susubuan natin siya dito. At tayo naman, ay kakain naman ng 3, diretso sa dama. So, mali yung itinira niya. Ito ang itinira niya, di ba? So, ibig sabihin, pwede na siyang matalo. Kaya, ibabalik ko lang ha, mga kadama. Ha? Ayan ha. Diyan sa part na yan, mali itong itira niya, mga kadama. So sa makatuwid, ano ba ang pwedeng itira niya na para hindi siya malansi? Kung ito ang itinira niya, ganun pa din mga kadama, oh. Susubo rin, dadalawa uli, uulitin lang natin, susubo uli ron, di mali pa rin to. Ito, ganun pa rin mga kadama, oh. Kakain din. Hanggat nandito to, posible pa rin siyang matalo dahil may lanse o papakainin sa susubuan doon.
Ngayon, mga kadama, mali ito, mali ito, mali ito. So sa makatuwid, ito naman kaya. Diyan mga kadama, dahil yan ang itinira niya, dahil ito yung magpapahamak sa kanya, posible pa rin siyang matalo dahil meron pa rin lansing nakaabang, mga kadama. Ito, ipapakain mong ganun, kakain dito, at isusubo mo ito, kumain dito, hahayaan mo lang kumain to doon, oh. Dito na tayo, mga kadama, oh. Lamang pa rin tayo, mga kadama. Ibig sabihin, marami na siya palang maling nakaabang na tira. Kaya dyan sa part na yan, ano ba ang tama niyang dapat na itira? Mali ito. Mali lahat yon. So, ito na lang ang natitira. Ito na lang ang posible niyang ititira. Yan. Diyan sa part na yan, mga kadama, nakaiwas siya sa talo. Ibig sabihin, nakaiwas siya sa mga lanse. Kung yan naman ang ititira niya, dito naman tayo titira. Tumira siya dito. Ibig sabihin, titira tayo dito. Gumanon siya, kumain tayo doon, kumain siya doon. Naiba na yung posisyon, mga kadama. Pero, nakaiwas na ba siya sa talo? Hindi pa yata dito natatapos ang kalbaryo ng itim. Kaya, titignan natin kung sinong lalamang dito. Kung matatalo ba ang puti o yung itim ang matatalo. Tumira dito yung puti. Ang ginawa ng itim, siyempre, ito ang ititira. Para ganunin tayo, kumain tayong dalawa. Choices niya kahit saan tumira eh. Alin ba pwede niya itira? Pwede ba ito? Mali yan, mga kadama. Dahil sisiksik lang tayo doon, makukulangan na siya ng isa. Ito ba, mga kadama? Mali rin yan, mga kadama. Papakain lang natin to. Kakain siya rito, datatluhin natin siya eh. Ibig sabihin, nakaumang lads eh. Isa lang ang best move niya, ito. Diyan, mga kadama, ito ang itinira niya. Tayo, para hindi naman tayo malanse, tatakot lang tayo. Tira na naman siya ng panibago. Na sa inakala niya na pwede niyang itira. Ito ang itinira, mga kadama. Ito naman ang ititira natin. Kasi hindi na tayo pwede sumiksik doon, tayo naman ang malalansi. Ito ang ititira natin. Ito ang tinira niya, mga kadama. Ito ang titira natin. Kumatras, mga kadama. Kumain tayo doon. Kumain tayo doon. Dito, mga kadama, puro best move na yung itinitira. Dahil isang mali lang ng itim, may katalunan na talaga to. Yung ipinapakita natin dito, yung tama niyang ititira, yung posibleng hindi na natin ipinapakita, puro mali na yon. Kasi, posible na siya ritong matalo. Kung hindi niya gagawin yon, iba ititira niya kaysa dito sa ginawa natin, matatalo na siya. Yan, dyan mga kadama, lumuwag. Pag atras niya, kumain tayo doon, umatras siya, titira ang puti. Tumira dito ang puti. Tumira siya dito. Tumira tayo dito. Tumira siya dito. Tumira tayo dito. Tumira siya dito. Siyempre, bubuuhin niya yan para hindi siya hindi maipit at susubo siya dito. Tayo naman, ang gagawin natin, gaganon lang tayo. Ito, wala naman siyang ibang gagawin kung hindi isubo dito. Di kakain tayo doon. Hindi mo na siya kakain doon dahil malulugi siya na siya. Dito siya kakain. Tayo naman kakain dito. Tsaka ngayon siya atras. Maluwag na naman, mga kadama. Pero sinabi ko nga, hindi pa dyan natatapos ang kalbaryo ng itim. Marami pa rin siyang pagdadaanan na tira na pwede siyang matalo. Pagkatapos niyang matras, ito lang ang panira ng puti. Oh. Ano pa posible niya ititira? Kahit na alin, kahit na ito, kahit na ito, kahit na ito. O ito. Halimbawa, ito ang itinira. Ito ang isasagot natin, mga kadama.
kadama. Hindi natin ito gaganituin dahil meron pa siyang lansod. Mayor dos, tatakluin tayo. Ito lang mga kadama. Ano pwede niya itira? Pag itinira niya ito, dito tayo. Tinira niya ito, dito pa rin tayo. So mga kadama, kung sasabay siya rito, kakain tayo doon. Pag kumain siya rito, dama tayo, lugi na naman siya. Bago siya makadama, tatakip na lang muna siya. Diyan, mga kadama, pwede tayong gumanon, pero ito yung best move. Bahala na siya, choices niya kung ano ititira niya. Pwede ito, pwede ito. Kung ito naman, gaganon na tayo. Kung gumanon siya, apurahin niya. Pwede ito. Kung palagay natin dito, gaganon na tayo. Diyan sa part na yan mga kadama, kung sa marurunong, wala nang panalo ang itim. Malalamangan na. Kasi naunahan dumama. Bago pa lang makatungtong sa damahan to, swerte na kung makatungtong pa sa damahan. Magbibigay na siya ng ilang pitsa niya. So pag nakakontian na yung pitsa, posible na siya matalo. Dito pala mga kadama, maraming pagdadaan ng hirap yung itim. Matatalo talaga. Kaya mga kadama, sa 115 versus 313, natapos na tayo. Ito na yung last part. Ibig sabihin, lamang ang ginawa natin variation doon sa tirahan na yon. Pero mga kadama, sa naiambag kong mga tirahan, sana nakatulong din sa inyo para doon sa magiging laro nyo o labanan nyo sa larangan ng dama. Briefing muna tayo ng konti mga kadama, no? Dahil tapos na tayo sa part ng hanggang part 8 ng 115 versus 313. Paano nga ba mga kadama na ang sinasabi na sikreto ng tagumpay sa laro ng dama? Sa ipinakita kong mga labanan ng 115 versus 330, makakamit na ba natin ang tagumpay natin? Mga kadama, doon sa mga ipinakita ko, yun lang yung mga totoong labanan na mapupunta doon, totoong mananalo. Kaya lang, wala rin sa akin ang dahilan para maging tagumpay kayo sa paglalaro. Kasi ako, nagbibigay lang ako ng mga ideya at saka papakita ako ng mga tamang laro, variation sa vlog ko. Ngayon, nasa sa inyo pa rin ang sikreto ng tagumpay. Ito yan, ganito yan mga kadama, no? Ano ba ang sikreto ng tagumpay talaga? Wala sa akin. Kumbaga, talagang nasa inyo. Nasa inyong gagawin. Ako, magbibigay lang ako ng tip. Ito, halimbawa. Kasi, ako, para sa akin, ang una kong ginagawa, yung hindi ako makalimot muna sa kanya, sa taas. Sa bawat gagawin natin at desisyon sa buhay, inuuna ko siya. Kaya dapat, mga kadama, hindi ko nahilig tayo sa laro na to, hindi na natin siya, ibig sabihin, gumuwala dito sa pagkakataon na ito yung, yung ganyang sistema, hindi na natin siya maalala. Pero mga kadama, mali pa rin mga, hindi ko naman sinasabing mali. Ibig ko sabihin na kailangan sa bawat gagawin natin at desisyon sa buhay, parating kalakip siya. Wala akong tinutukoy kung hindi ba yung Diyos natin at saka yung Panginoon natin nasa taas. Yun, mga kadama, isang tip ko, mga kadama. Sa bawat desisyon natin sa buhay, gagawin, parati siyang kalakip. Ngayon, kadama,
babalik na tayo dito sa part ng sikreto ng paglalaro ng dama. Kung tapos na tayo sa 115 versus 313, lilipat na tayo sa ibang variation, ano? Pero nagpapaalala lang ako sa inyo na wala sa akin ang sikreto ng tagumpay nyo. Kung hindi, nasa inyo rin. Ito lang ang ibibigay ko sa inyong tip. Practice, mga kadama. Pag nag-practice ka, kalakit dito yung effort, tiyaga. Yan. Tiyaga natin kung paano i-apply yung pagpapractice natin. Kailangan sa pagpapractice, kondisyon tayo. Bibigyan natin ng oras panahon. Hindi ko sinabi mag-practice, tututok na lang tayo sa dama. Hindi rin ako ganun. Kasi ako, bago ako mag-practice, inuuna ko muna yung mga bagay na mahalaga sa akin. Tsaka lang ako pupunta sa pagpapractice. Kung halimbawa, natapos na ako dun sa mga bagay na una kong gagawin. Pag may time ako na magpag-practice, doon lang ako nagpa-practice ng maayos. Tsaka wini-welcome ko yung sarili ko na hindi ako mag-iinip sa pagpa-practice ko. Gusto ko yung ginagawa ko. Ganon mga kadama. At pangalawa, ito, disiplina. Disiplina, hindi lang disiplina sa manahimik ka, hindi. Disiplina, kung hindi, disiplina mo sa sarili, respeto sa mga magiging kalaro mo, at saka respeto mo rin sa sarili mo. Kailangan, hindi ko mo dama lang ang profession mo, o hilig mo lang ng dama, pagkatapos mo mag-practice, wala ka na bang ibang gagawin kundi okay na to, dama lang naman to, ganito. Hindi, mga kadama. Kailangan mo rin ng disiplina sa sarili. Kaya ako sinabing disiplina, kung nakikipaglaro ka, iwasan mo yung medyo, hindi talaga natin naiiwasan yung kapag natatalo, medyo, tayo, parang napipikon. Natural lang yun. Kasi, lahat naman tayo, ayaw matalo. Pero dapat, wini-welcome natin. Ang katalunan, isang paraan para maging magsikap ka na para makabawi ka. Hindi ang katalunan para kahinaan para sa paglalaro ng dama. Yan ang challenge, kumbaga. Yan yung sinasabi natin challenge. Kasi pag natalo tayo sa dama, hindi yan yung paraan ng kahinaan natin. Dapat maging malakas pa tayo dahil natcha-challenge tayo. Ikaw ang tumalo sa akin, dapat may pagkakataon tayo na may idea tayo na next time babawi ako sa iyo. Kaya dahil sa pamamagitan ng pagpa-practice na maayos at disiplina sa sarili, palagay ko, pag pinagsama mo yung kombinasyon na yan, at higit sa lahat, ang ang magpasalamat at manalangin tayo sa itaas. Siguro, dyan masasabi ko na makakamit din natin ang tagumpay sa larangan ng laro ng dama. Kaya mga kadama, salamat sa konting briefing ko na mapapakinggan nyo. At muli mga kadama, subaybayan nyo uli dahil dito sa programa na ito, may karugtong pa tayo. Tapos na tayo sa 115 versus 313. Pupunta naman tayo sa 115 versus 314. Sunod-sunod lang yan mga kadama, kaya subaybayan nyo mga kadama. Sige, see you soon.